ng ating pong pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen. So minsan ba po nating palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah! Praise God! Hallelujah! So mga kapatid, alam ko po na tayo pong lahat ay buhay na buhay. Amen? Amen. Sapagkat tayo pong lahat ay sumasamba sa Diyos na buhay. Amen. Kaya dapat po natin ikaalang-alang na ang buhay na mayroong kalayaan ay dapat malayang ipaglingkod sa ating Panginoon. Amen. So bago po tayo dumako sa ating pong pangangaral, tayo po muna yumuko, tayo po'y manalangin, mga kapatid. Panginoong Jesus, minsan pa kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa isa na naman pong araw na ipinagkaloob po sa amin upang kami magkatipon, Panginoon. At sa pagkakatipong ito, Diyos, malaya ka pong kumilos. Kasangkapanin, Panginoon, ang buhay ng iyong mga anak. At gawin mo po, O Diyos, ang maibigan mo para po sa amin. At sa amin po pakikinig ng iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, ikaw po ang patuloy na manguna, gabayan at patnubayan ang iyong alipin sa kanyang pagsasalita ng iyong mga salita, Panginoon. Mahayag nawa ang iyong kalooban. Patuloy, Panginoon, na ito'y maunawaan ng iyong mga anak. Ito po ang aming samot dalangin sa iyong makapangyarihang pangalang Jesus. Amen. And amen. So ang ating pong topic ngayong umaga, hapon sa sabihin ko, kala ko sa hapon na. So, ngayon pong umaga ay life's freedom is free. Ang kalayaan po ng buhay ay tunay na malaya. Amen? Amen. So malaya po tayong nakapunta sa lugar na ito. Amen po ba? Amen. Wala pong hindrances, wala pong coercion, tayo po'y nakarating ng matiwasay. Amen. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon. Amen. So biblically speaking, mga kapatid, life's freedom is considered a free gift. So atin pong isinasaalang-alang at lagi po nating pinakaiisip na ang kalayaan ng buhay ay kaloob ng ating Panginoon. Amen. Regalo sa atin ng Diyos. Pag sinabi pong regalo, hindi naman talaga natin expected, hindi natin deserve, pero ibinigay sa atin. Amen. Kaya itong kalayaan na meron po tayo, nangangahulugan na hindi po natin dapat gagamitin ito sa paggawa ng kasalanan, kundi gagamitin po natin ito sa buong kalayaan paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. So although free ang ating pong pagiging malaya, sa ating po libre ito, pero meron pong nagbayad, mga kapatid. Amen. Binayaran po ng ating Panginoon ang ating pong kalayaan. Patunay lamang na ang ating pong buhay ay meron pong layunin. Amen! Kasi binayaran ng mahal eh. Naintindihan po ba natin? Kasi pag libre, parang magdududa ka, bakit libre? Baka inferior, tama? Kaya nga po sa pagbili natin ng gamot, kapag mababa ang presyo, nagdadalawang isip tayo, bibilin ko ba to? Bakit? Oo, pareho ng generic name, pero bakit mas mura ito? Yung pala, fake. O kaya gawang Bangladesh o kaya India. Compare mo naman sa mga gawa po sa Europa, medyo costly ang gawang Europang mga gamot. Tama? Mahal po talaga. At dahil nga po, ang pagkakatubos sa atin, ang ating pong kalayaan ay napakamahal. Amen! Kaya nga po, responsibility po natin ingatan ang ating mga kalayaan. Amen. Biblical freedom is the spiritual liberation from the power and penalty of sin. So pag sinabi pong tayo pong lahat ay malaya na, ibig pong sabihin ito, tayo po ay spiritually pinalaya mula sa kapangyarihan at sa kabayaran ng ating pong mga kasalanan. Yung penalty, mga kapatid, alam naman po natin, na ang penalty po ng sin is death. Di ba? Amen. So ang ating pong kalayaan ay binayaran. Pinurchase ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Siya po'y namatay upang tayong lahat na kanyang mga pinili at tinawag dahil po sa kanyang biyaya
ay tumanggap ng kalayaan. Amen. So hindi po lahat ng tao totally malaya. Amen. Wala pong tao na totally malaya. Yan po yung katotohanan, mga kapatid. Kaya nga po, tinignan ko po sa Encyclopedia Britannica kung ano nga po ang ibig sabihin ng freedom. Sabi po dito sa Encyclopedia Britannica, according to Encyclopedia Britannica, freedom is fundamentally the power or right of act or right to act, speak, or think without hindrance, restraint, or coercion. It involves autonomy, allowing individuals to pursue their own goals, express themselves, and make personal choices. Yan po yung definition ng Encyclopedia Britannica. Amen. So hindi naman po tayo masyadong tumitingin doon. Kasi secular po yun. Pangmundong kahulugan, mga kapatid. So, titingnan po natin sa pamamagitan po ng liwanag ng salita ng ating Panginoon kung ano nga po ba talaga ang kalayaan, mga kapatid. What is freedom? So, ang freedom po natin, although free, but it was bought at a price. Binili po sa presyo. So, may presyo ang ating pong kalayaan, mga kapatid. Naniniwala po ba kayo? Kaya nga lang, minsan, binabaliwala natin dahil libre. Sino po ba sa atin dati nakasakay na si Brother Bal, alam ko sa MRT, meron natin libre yung jolly doon, di ba? Ang aga ko dati kasi gusto ko makakuha ng libre. Pero manipis lang yun, siguro mga 8 pages lang. Kasi dalawang ano lang yun eh. Dalawang pinag-tiklop na jolly yun. Mga 8 pages. O libre, pero maraming iba, hindi masyadong pinapahalagahan yan. Pero ako kahit nga pinagpalutan po ng tinapa, binabasa ko pa. Amen. Kahit yung balita nung nakarampang taon, okay lang. At least, kung nakalimutan ko na, maalala ko. So, ang freedom po natin, ang kalayaan na meron po tayo is free for human to receive. But it was not free to provide. So, ang nag-provide po ng ating freedom, sino? Siyempre, ang ating Panginoon. So, hindi po ito binigay lang ng libre. Kung siya po ang Diyos, pwede naman ibigay sa ating libre yun eh. Tama? Libre. Diyos siya eh. Nasa kanyang prerogatives na ibigay ng libre. Walang bayad. Hindi siya magbabayad. Hindi rin tayo magbabayad. Sige, ibibigay ko na at ililigtas ko ng lahat ang mga tao. Ganun ba talaga? Pag ganito po ang sitwasyon, mga kapatid, kung ang lahat ng tao ay nakatakdang iligtas, wala po sanang impyerno. Amen? Wala po sanang demonyo. Kasi bakit? Ililigtas naman pala eh. Oh, diba? So, lilikha na lang siya ng tao na kahit anong klase ang buhay na gawin nila, basta ililigtas ko sila lahat. Pero hindi po, mga kapatid. Tayo pong lahat ay mahalaga sa ating Panginoon. Amen? Ang kanyang mga anak ay napakahalaga. Dahil ang katotohanan, mga kapatid, bago pa man tayo ipinanganak, alam na ng Diyos na iniligtas ka na. Amen. Predestined lahat po tayo para sa kaligtasan. So, the Bible states that it was purchased by Jesus Christ's sacrifice on the cross. Pakibasa nga po. Isaiah 53, 5-6. Sister Janet, basa. 65. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansan. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Verse 6. Tayong lahat na gaya ng mga pupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa Kanyang sariling daan at ipasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan natin lahat. So, napakaliwanag, mga kapatid. He was wounded. Siya'y nasugatan dahil kanino? Dahil sa atin. Dahil sa ating pong mga pagsalangsang. Amen!
Ang ibig sabihin lamang yan, habang tayo'y sumasalangsang sa Panginoon, the more na tayo po'y nagkakasala, the more na sinasaktan natin ang ating Panginoon. Amen? Kung ganito ang sitwasyon, gugustuhin mo pa ba na masaktan pa ang Panginoon sa patuloy mong paggawa ng kasalanan? Sagot? Hindi. Amen? Kung mahal po natin ang ating Panginoon, hindi po natin gugustuhin magkasala. Amen? Pero lagi po natin tatandaan, habang tayo nabubuhay, tayo po ay nananatili po sa katawang makasalanan. Amen? At meron pong tendency na tayo po ay magkasala. Kaya nga po may offer ang Panginoon sa bawat isang mga anak niya na nagkakasala. Ano ang offer? 1 John 1:9, ano sabi? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all our unrighteousness. So napakaliwanag mga kapatid. Ipapatawad sa atin ng ating Panginoon ang ating mga pagkakasala. Hindi po nangangahulugan mga kapatid. Yan po ang batikos ng mga naniniwala na ang kaligtasan ay nawawala. Dahil para po sa kanila, kapag ikay daw ay Kristiyano na, pwede ka nang mamuhay ng gusto mong klase ng buhay. For them, it is a license to commit sin. Which is not. Hindi naman ganoon, mga kapatid. Dahil kung talagang totoong ikaw ay niligtas ng Panginoon, di ba? Ayaw mo nang magkasala pa. Kung talagang naiintindihan mo ang gospel, naiintindihan mo at nakikilala mo ang ating Panginoon, hindi mo sasadyaing magkasala pa. Amen? So it is not our license to live a prodigal life, mga kapatid. Hindi dapat ganon. Diba? Kaya ako po'y naniniwala na kapag anak ka ng Diyos, ligtas ka. Eternal security. Sino pwedeng umagaw sa'yo sa kamay ng Panginoon? Sino nga ba? Kaya bang agawin ka ni Satanas? Hindi. Diba? Kung totoong ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka aalis sa kamay ng ating Panginoon. Amen? Kahit binigyan ka pa ng free will, mga kapatid, hindi ka aalis. Dahil lahat po tayo may free will na ngayon. Amen. Di ba? Nagagamit natin ang ating kalayaan sa pagsunod sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, maliwanag mga kapatid, pakibasa pa rin. 1 Peter chapter 2 verse 24. Sister Janet, basa. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang magkamatay natin at upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa kapatiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling tayo. So pansinin ninyo mga kapatid, sa pangungusap po ni Apostol Pedro, sinasabi niya, si Jesus ay dinala ang ating mga kasalanan sa kanyang katawan doon po sa krus. Doon sa tree, na kung tawagin po dito, that we, having dead to sin, tayo na mga ibinilang ng patay sa kasalanan, might live for righteousness. Pag sinabing might live, dapat tayong mabuhay sa katuwiran. Amen. So dapat talaga ang mga anak po ng Diyos nabubuhay according to the righteousness of God. Amen. Hindi po ayon sa ating sariling katuwiran. So hindi po tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Kundi ang paggawa natin ng mabuti ay isang patunay na tayo pong lahat na mga anak po ng Diyos ay ligtas. Amen. Amen. We are healed. We are saved because Jesus Christ died for us. Yan po yung bayan
sa ating mga pagkakasala ang kanyang kamatayan. Mga kapatid, gugustuhin mo pa ba na lapastanganin ang ating Panginoon? Gusto ba natin yun, mga kapatid? Walang matinong Kristiyano ang iibiging magkasala siya. Amen! Kaya hinahamon ko yung mga naniniwala doon sa sa ginagawa raw ng mga Calvinist. So ako po ay hindi po ako Calvinist. Pero alam naman po natin na ang buong mga aral sa Biblia ay interpretasyon lamang ng mga tao yan. Amen! Di ba kaya nga merong Arminian, merong Calvinism. Yung mga Arminianism, mga tagasunod ni Arminius, naniniwala po na kinakailangan mong gumawa para maligtas ka. Doing good to be saved. Kinakailangan mong i-accept ang Panginoon para maligtas ka. Kinakailangan mong mag-decide para sa sarili mo para maligtas ka. Pero ano pa sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9? So hindi po ito aral ni Calvin. Ito po ituro ni Pablo sa mga taga-Efeso. Pakibasa nga po, sandali lang. Ephesians chapter 2, 8 to 9. Sapagkat sa biyaya kayo nangagligtas pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, kundi ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. So, mga kapatid, paano ba tayo naligtas? Sige nga po, paano ba ang isang tao naligtas? Kasi malaki po ang katanungan niya, paano ba ako maliligtas? Kinakailangan ko bang magpabautismo para maligtas? Hindi. You don't need to be baptized to be saved. Dahil ang bautismo po ay matapos po na ang tao ay maipanganak na muli. Amen? Matapos po siyang i-regenerate ng ating Panginoon. Kasi paano ka magpapasyang magpabaptize kung patay ka? Meron bang patay na nag-iisip? Wala. So anong sabi doon? Ephesians chapter 2 verse 8. Tayo'y naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Amen! Amen. So, ibig sabihin, gawa lamang ng Diyos ang ating kaligtasan. It is only by His grace that we had been saved. Maliwanag po yan. Hindi po yan aral ko, hindi yan aral ni Calvin. Yan po yung turo ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo. For by grace, you have been saved through faith. So, dahil sa ating pananampalataya, di ba? Yung pang faith, sarili mo. Kanino nang galing yung paniniwala mo? Pansinin po natin, ang dami na nating hinayuan, dami na nakapakinig ng Word of God. Pero, yung Word na kanilang napakinggan, hindi gumawa sa kanila. Amen! Huwag natin sabihin, kasi hindi naman sila naniwala eh. Sa pananaw ng tao, pwede, hindi sila naniwala. Totoo naman yun eh, di ba? Pero may rason kung bakit hindi sila naniwala. Hindi po binuksan ng Diyos ang kanilang pangunawa. Kaya hindi nila naunawa ang salita ng Diyos. Romans chapter 10. Sinasabi doon, 17 ba yun? Na ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Di ba? So kinakailangan makinig ka para magkaroon ka ng pagkaunawa sa salita ng Diyos. Then, magkakaroon ka ng pananampalataya. Maniniwala ka na sa sinasabi ni Jesus. Amen. Kaya nga mga kapatid, makikita po natin dito ang totoo pong freedom sa mula sa kasalanan na tinutukoy po ng Biblia
ay sinasabi po dito, the true freedom in the Bible is defined as being freed from the power and penalty of sin. So pag sinabing po penalty of sin, it is our guilt, shame, and fear of death. So lahat po ng taong may kamatayan ay meron po talagang nararamdaman na pag-uusig dahil sa nagawa niyang pagkakasala. Amen? Nawawalan po siya ng kapayapaan sa kanyang kalooban. At ang taong makasalanan nahihiya sa kanyang ginawang kasalanan. Amen? Yan po ang dahilan kung bakit ang taong makasalanan nananatili po sa kadiliman. Dumating ang kaliwanagan, pero mas pinili ng tao ang kadiliman. Bakit? Sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Amen? Wala pong matinong tao ang gusto sa dilim. Dahil kung tayo po ay mga anak ng kaliwanagan, siyempre lalagdan tayo upang mapapurihan sino? Ang ating Ama na nasa langit. Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So para mapapurihan ang ating Amang nasa langit, then, last mga kapatid, ito, ang tao pong makasalanan, takot talagang mamatay. Amen? Takot silang mamatay. Pero may dalawang tao, may dalawang uri po ng tao. Yung isang tao, hindi takot mamatay. Yung isa, takot mamatay. Pero pareho silang makasalanan. Ang isang tao na takot mamatay, alam niya na may patunguhan ang mga taong mamamatay. Yung isang tao, pinilit niya, pinaniwala ang sarili niya na walang second death. Wala talaga. Pag namatay, tapos na. Pero, mga kapatid, ano nga bang aral ng Biblia? Merong ikalawang kamatayan. Kaya para hindi mo maranasan ang ikalawang kamatayan, kinakailangan kang ipanganak muli. Amen? Kung meron pong second death, merong rebirth na tinatawag, merong kapanganakang muli. Kaya ang tao pong dalawang ulit na ipinanganak, minsan lang mamamatay. Amen? Pero kapag isang beses ka lang ipinanganak, 2 times kang matitegi. Amen? Mamamatay ang physical, mamamatay ang kaluluwa. Ang kamatayan na tinutukoy ng Bible ay ang pagkahiwalay natin sa Diyos na siyang pinanggagalingan ng buhay. Ibig sabihin, pag hiwalay ka sa Diyos na buhay, patay ka. Amen? So, kaya nga mga kapatid, kung titingnan po natin, believers are freed from the power. Pag sinabi pong power, ito po yung enslavement. So tayo po ay nagiging alipin. Nasa ilalim po tayo ng kapangyarihan ng kasalanan. So kinakailangan talaga natin dito makalaya. Amen? Ngayon pakibasa nga po, Romans 6:6-7. Na nalalaman natin na ang ating datinang pagkatao ay talakip ng napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiga. At nang sa gayon huwag na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Amen. So ang namatay daw ay ligtas na sa kasalanan. Kaya siguro ito yung pinaniniwala ng iba. Kapag namatay na tayo, ligtas na. Kaya pala may mga nakalagay sa lapida, rest in peace. Tahimik na daw. Pero hindi yan ang ibig sabihin eh. Ang namatay na ay malaya na sa kasalanan. Ang namatay dito, yung ating katawan, kasamang naipako sa krus. Amen? So itong katawan na to, wala nang power. Hindi na po tayo sa ilalim pa ng sumpa ng kasalanan. Tayo ngayon ay nabubuhay na sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? Ngayon din, pakibasa po doon sa verse 14. Doon pa rin, Romans 6:14. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. So tandaan po natin yan ha. Tandaan. Ibig sabihin, itanim sa isipan na ang kasalanan ay hindi na pwedeng maghari sa inyo. Amen? Huwag natin idadahilan, Pastor, tao lang ako eh. Ano sabi ng Panginoon?
hindi na pwedeng maghari pa ang kasalanan sa buhay ng mga anak ng Diyos. Amen? Totoo po yun, nakagagawa ka pa ng kasalanan, pero hindi naghahari ang kasalanan dito. Pag sinabing naghahari, siya ang nasusunod. Amen? Pero kaya ka nagkasala kasi nakalingat ka eh. Naging pabaya ka. Amen? Nakalingat ka. Sorry Lord, hindi ko napansin. Mali ako. O di ba? May mga pagkakataon po kasi na nagiging kampante ang mga Christians. Amen? Kampante tayo. Anak ako ng Diyos. Di ba? Wala ako dapat katakutan. Isa lang, ang Panginoon. So tama naman yon. Pero, nakalinga tayo eh. Hindi natin napansin. Si Satanas, umaali-aligid lang sa atin yon. Naghahanap ng, tiyempo, pagkakataon para masila ka. Amen. Ngayon, ginalit ka ng kapitbahay mo. Siyempre, Pastor, o kaya, Lord, Jesus, ikaw lang po ako eh. Nag-react ako, siyempre. Hindi na ako nakapagpigil. Sabi ng Panginoon, anak, di ba? Kala ko ba, Christian ka na? Kala ko ba meron kang fruit of the Spirit? Nasaan yung self-control, pagpipigil? Di ba? Hindi po kasi pagpipigil. Bumigay. Then, nakapasok ang kaaway. Amen? Di ba? So, pero, ang kagandahan po dito, na-realize natin, bumalik sa ating kaisipan, Lord. Kasi, ramdam mo sa sarili mo, hindi ka na naging masaya. Nalungkot ka dahil sa nagawa mo mali. Sino ba dito ang nakagagawa ng mali na parang wala lang? Parang, wala lang. Lalo na yung sa isip, nakagagawa ng mali sa isip. Kasi hindi naman alam ni pastor yan, hindi naman alam ni brother, hindi naman alam ni sister. Pero yung isip natin, napakarumi na pala. Amen? Yun po ang pakaingatan natin. Sa verse 18, Sister Janelle, 6:18, ano sabi? 6:18 po. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Yan po yung sinasabi ko. Wala talagang tao na absolutely malaya. Amen? Walang taong totoong malaya. Kasi kung pinalaya tayo sa kasalanan, ngayon tayo po ay naging alipin ng katuwiran. Amen? Pero hindi yung good news, mga kapatid. Kung alipin ka ng katuwiran, higit ka pa sa lahat ng tao. Amen? Dahil ikaw ay ganap na malaya. Amen. Malaya ka, totoong malaya ka, dahil alipin ka ng katuwiran ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Verse 22, pakibasa. Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inumbunga sa ikababanan, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Ngayon daw po naging mga, Alipin. pero marami pong allergic sa salitang alipin. Walang pastor na inaamin na sila ay alipin ng ating Panginoon. Dahil sila ang umaalipin sa kanilang mga miyembro. Diba, mga kapatid? Walang leader ng iglesia na nagsasabi, ako'y alipin. Alipin ninyo ako. Yun naman talaga ang totoo eh. Yan ang gusto ko pong makita ninyo, mga kapatid ko, na ang inyong pastor ay alipin ninyo. Dahil ako'y alipin ni Kristo. Sabi ko nga, ang aking pong ina-idolize bukod sa ating Panginoong Jesus, si Pablo. Kasi si Pablo lang ang nakita ko na kung siya'y nagpapakilala ng kanyang sarili, akong si Pablo, alipin ni Kristo. Pero ang mga pastor ngayon, pag nagpapakilala, ito po si Reverend Pastor. Hindi na kayo kinilabutan? Reverend kayo?
Wala kayong pinag-iba sa mga pare sa simbahan. Reverend Father. Kayo, Reverend Pastor. Ang pinag-iba lang, mula sa Father, naging Pastor kayo. Shame on you! Amen. Diba? Nakakahiya kayo. Pagharap niyo sa Diyos, tingnan ko lang kung Reverend pa kayo. Anong ibig sabihin ng Reverend? Karespeto, kagalang-galang. Amen! Para bagang wala kang ginagawang mali. Karespeto ka eh. Diba? Kapatid, minsan pa, humarap tayo sa salamin. Tingnan natin ang sarili natin. Am I a respectable person? Maging totoo tayo sa sarili natin. Pagharap natin sa salamin, ako ba ay karespeto? Ako po inaamin ko, I am not. Hindi. Well, isa lang ang alam kong karespeto, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen! Isa lang. Wala na pong iba. So, having been set free from sin and having become slave of God, you have your fruit of holiness. So, meron ka ng bunga ng kabanalan. Pag sinabing bunga ng kabanalan, meron ka ng bunga na makikita ang pagiging iba mo sa sanlibutan. You had been separated from the world. Diba? Pag sinabing separated, iba ka na sa mundo. Amen! Sino pa ang mga tao sa mundo? Sino yung mga tao na ang pinahalaga? Pera. Amen! Pinapahalagaan yung mga material na bagay na meron sila. Yun po ang katangian ng mga tao sa sanlibutan. Walang minagaling, pera lang sa kanila ang magaling. Kaya nga nakagagawa sila ng corruption ng panluloko, pangungurako, dahil pera ang pinag-uusapan. Pero ang mga totoong anak po ng Diyos, hindi tayo mukhang pera. Amen! Amen! May pera man sa wala, maglilibot tayo sa ating Panginoon. Dahil alam po natin, in the end, ang kawakasan ng ating paglilingkod sa Diyos ay buhay na walang hanggan. Amen. So sa buhay na walang hanggan, no need of money. At hindi doon pinag-uusapan ang status mo. Amen. Amen. Ang tinitingnan doon, ano ba ang ginawa mo para sa Panginoon? Amen. Nagsakripisyo ka ba? Yung pagkakainin mo na lang, ibinigay mo ba? Meron bang ganon? Meron. Ganon ang ating Panginoon. Willing siyang ibigay ang buhay niya para magbigay ang tayo. Amen? That is what Christ has done for us. Amen. So freedom, mga kapatid, is freedom from the penalty of sin. Pag sinabi pong penalty, iba po yun doon sa power. Kasi pag sinabing penalty, ito po yung condemnation natin. Because of sin, we are condemned. Pakibasa po, Romans chapter 8 verse 1, anong sabi? Ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. So wala na pong kahatulan pa. So wala ka na. Wala ka ng hatol. Ibig sabihin, wala nang sakdal pa laban sa mga anak ng Diyos. Amen! Naalala ko tuloy yung sinasabi po ng malapit na pong mamatay si Martin Luther. Nung malapit na siyang mamatay, nakita niya si Satanas sa kaliwang bahagi ng kanyang higaan, sa kanan yung anghel ng ating Panginoon. Sabi po ni Satanas, Luther, o Martin, hindi si Martin Romualdez, Martin, sabi, makasalanan ka. Ito ang listahan ng kasalanan mo. Kasi umalis po siya sa pagiging pare, di ba? Umalis siya. Then, ang sabi sa kanya, makasalanan ka, Martin. Sabi ni Martin, opo, tama. Ako may makasalanan. Pero nakalimutan mo. Anong sabi? Ako'y pinatawad na ni Kristo. Amen! Di ba? Totoo, makasalanan tayo. Pero tayo'y pinatawad na ng ating. Amen! So, mga kapatid, wala na condemnation. Wala na pong hatol pa sa mga anak ng Diyos. Colossians chapter 2, verse 13 to 14, anong sabi? At lang kayo mga patay dahil sa inyong mga kasalanan
at sa di patutunin ng inyong laman ay kanyang binuhay kayo na kalakip niya na ipinatawad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi ngayon na ayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako. Amen. Ang ganda po sa verse 14. Sabi doon, having wiped out the handwriting of requirements that was against us. Ibig sabihin ng wipe out, binura ng ating Panginoong Yesus lahat ng mga kahilingan ng kautusan. Di ba? Dahil sa ilalim ng kautusan, lahat po tayo guilty. Amen? Kaya never ninyo hanapin sa Diyos na ibigay ang hustisya, ang katarungan. Huwag na huwag ninyong tingin sa Diyos na ibigay sa atin ang katarungan. Dahil pag katarungan ang ibinigay, lahat tayo, Teddy, patay. Diba? Ang hingin natin sa Diyos, ang kanyang biyaya. Amen! We are saved by grace! Amen! So, mga kapatid, wala na. Saan ba? Ito na lang. Okay. So, saan ba ako? Pakibasa po. 1 John 1:7. Ngunit kung tayo nagsisilakan sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. So maliwanag po yan. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sins. So tayo po nilinis ng lahat sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? So, yung kasalanan mo na ginawa noon, yung kasalanan mong ginagawa ngayon, at yung mga kasalanan mong magagawa sa darating na panahon, linis na ng Panginoon. Amen? Grabe naman kayo. Sobra kayo, sasabihin nila. Sobra kayo, pati yung future sin nyo, nilinis na ng Panginoon. Totoo. Yan ang Diyos na ipinapakilala ng Biblia. Hindi siya nagbabago. He's God yesterday, today, and forever. Amen! So, walang pagbabago sa Diyos natin. Kaya naman, mga kapatid, dapat din tayo hindi nagbabago. Amen! Because we are created in His image. Di ba? Alam niyo ba ang Diyos natin, creator? Pero kaya natin mag-recreate out of the things that God had created. Yung inuupuan ninyo, wala naman, hindi naman create ang Diyos yan eh. But man had created it. Di ba? Pero hindi tayo nag-create out of nothing. Pwede lang tayo mag-create out of what God has created. Nagkakaintindihan po? Yan yung isip na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang talino talaga ng Diyos, mga kapatid. Kahanga-hanga. Amen. Freedom from sin allows believer to live for God rather than serving selfish desires. A shift from bondage to sinful habit to a state of righteousness and grace where one no longer enslaved to disobey God. So ito po ang pinakamaganda. Wala na po sa mga anak po ng Diyos ang nasa ilalim ng kapangyarihan para i-disobey, para salungatin ang ating Panginoon. Amen? Lahat po tayo, we ought to obey God rather than men. Diba? Pag tayo po inutusan ng pamahalaan na labagin natin ang salita ng Diyos, anong sagot natin? Mas na naisip namin sundin ang Diyos kaysa sa inyo. Amen! Ay paano yun kung papatayin kayo? Ay di patayin. Diba? Anyway, lahat naman mamamatay. So, patayin na lang nila kung gusto nila. Then, tingnan po natin. Sa biblical aspect, freedom to serve. Dahil po tayong lahat ay malaya na, at ang kalayaang ito ibinigay ng Diyos para malaya tayong mga paglulong.
Amen. The purpose of this freedom is not to live for one's own selfish desire or tinatawag din indulge the flesh, but to serve God and others in love. So kaya tayo nabubuhay upang paglingkuran ang Diyos at ang ating kapwa-tao. Amen. So wala pong tao na walang pinaglilingkuran. Amen. Pastor? Oo nga, pastor niyo ako daw. Tama. Pero ang hindi niyo alam, pastor na ako. Pero alipin niyo ako kasi pinaglilingkuran ko kayo. Amen. At dahil pinaglilingkuran ko kayo, pinaglilingkuran ko ng Diyos. Amen. Amen. Sapagkat sabi ng Panginoong Jesus, kung ano ang ginagawa ninyo sa inyong kapatid, ginagawa ninyo sa akin. Amen! Napakaliwanag doon, mga kapatid. Maliwanag ko sa sikat ng araw. Kung anong ginagawa ninyo sa inyong kapatid, ginagawa ninyo sa Diyos. Nilalaman mo sila. Minamanipulate mo sila. Pagsisihan mo na. Amen! Dahil haharap ka sa totoong judge. Amen. Yung judge na yon, hindi pwedeng suhulan. Amen. Alam niya ang kasuluk-sulukan ng buhay po natin. Alam niya lahat. Sinungaling ka. Magnanakaw ka. O diba? Kurakot ka. Panginoon, hindi naman po ako politiko eh. Kurakot ka. Marami kang kinukurakot na dapat sana intended yan para sa iyong mga kapatid. Pero anong ginawa mo? Sinarili mo, sinuli mo. Amen. Kumakain ka ng masarap, may kapatid kang hindi kumakain. At kung kumain man sila, once a day na lang sa hirap ng buhay. Amen. Kaya mo bang lumunok ng fried chicken? Kung naiisip mo, may kapatid ka pala. May tuba pala ang Diyos. Nasa kasalukuyan naghahanap pa ng kanyang makakain. Bakit hindi natin sila dalhin doon po sa tinatawag sa Psalms 20 na green pasture? Amen. Dalhin natin sila sa lungtiang tamuhan. Sasabihin mo sana, berde. Sasabihin mo, berde isipan. Lungtiang tamuhan. Tagalog na Tagalog po yun. Di ba? Nahawa na tuloy ko. Managalog. Okay. So mga kapatid, freedom to serve. Malaya po tayo para paglingkuran ng ating Panginoon. True freedom in Christ is not license to sin or do whatever one wants, but the liberation from sin to voluntarily serve others. Mahalaga po talaga na tayo mismo, hindi na po dapat pang utusan. Ako po naman yung nagagalak sa inyo mga kapatid ko eh. Hindi ko na kayo kinakailangan pang utusan. Nakita nyo kasi nilagay ko na yan. Kaya pag uwi na tayo, tinatanggal nyo na. Pero sana, aga-agahan natin para magkakasama tayong gumagawa dito. Amen? Amen. Di ba? Tulungan ko kayo si Pastor. Kawawa naman, matanda na yun. Tanda na yun eh. Alam niyo sa ibang simbahan, ang mga pastor, sitting building. Tatayo yun, mga ngaral na lang. May taga-linis, may taga-ayos ng mga Pero may kilala din ako isang pastor talaga, siya rin nag-aayos din. Inaayos na rin yung mga set-up ng instrumento. Meron pala naman. Pero kalamihan po, boss. Boss na sila. Walang-wala po, Hindi nila naintindihan yung halimbawa ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sa kainan na lang yung mga pastor nakaupo na lang. Di ba? Pagsisilbihan pa ng mga Pastor, kain na po. Ginubo ang pastor? Puto, pastor? Ano ba? Huwag sana gano'n mga kapatid. Sabi ko nga po, salamat sa Diyos sapagkat ipinaintindi po sa akin. Hindi man ako perfecto kasi wala namang taong perfecto. Hindi po ako perfecto. Ang dami kong maling nagagawa sa buhay ko.
Pero ang isang ipinagmamalaki ko, nung makilala ko si Kristo at makilala ko si Apostol Pablo. Amen. Grabe. Si Pablo, hindi umasa sa kita na ibibigay ng mga miyembro. Sabi ni Paul, ako'y nagtatrabaho. These hands, sabi niya, itong mga kamay na ito, gumagawa, nagtatrabaho. Ano ba ang livelihood ni Paul? Tent maker siya, di ba? Tent maker. Pero meron significance yun. Tent maker, nagagawa ng bahay. Pero at the same time, gumagawa rin siya ng buhay ng tao. Amen? Inaayos na ang buhay ng mga tao. Pero sabi ni Paul, hindi ako umaasa sa inyo. Kapag ako'y dumadalaw sa inyo, kayo ang dinadalaw ko, hindi yung mga bagay na meron kayo. Amen? Kasi minsan parang naa-allergy na tayo. Kasi pastor, may papakain ko doon. Amen? Di ba? Pero isang kaibigan kong pastor, pag nagbabayro sa akin, hindi kasi tinapay. Hindi nag-iisip yung mga kapatid na, ano kayong papakain ko, pastor? Ay, nag-iisip, pastor, papakainin tayo na. O, di ba? May dalang tinapay. O, di ba? Kaya lang ako, wala akong pambiling tinapay, mga kapatid. Sa totoo lang, wala akong pambiling tinapay. Ebidensya, tinunod ko, walang laman. Pobre. Pero salamat sa Diyos, mayaman ang tatay ko. Amen! Mayaman! Mayaman ang ating Panginoon. At hindi po ako kailanman nagmakaawa. Amen. Yun po sa pagmamalaki ko. Hindi ako naging pabigat sa inyo. Amen. Amen. Minsan pa nga ako ang nabibigatan dahil sa inyo. Amen. Sige yung problema nyo. Hindi isip ko din. Diba? Saan ka nakakita? Masayang-masaya kayo kapag nakapag-confess kayo kay Pastor. Pastor, meron po akong sasabihin. Ano yan? Kayo nag-aanan na. Pero yung pinagsabihan nyo, nabigatan. Ang gagawin ko, Panginoon. Diba? Dapat mamuhod ka na lang sa Diyos. Amen. Mga kapatid, iyan po, freedom to serve, naglilingkod. So sa paglilingkod, nahihirapan. Amen. Napapagal. Amen. Nadidrain naman, nauupusan talaga. Kasi naglilingkod ka eh. Pero salamat sa Diyos, ang Diyos ang nagsusupply. Amen. Amen. Ibinibigay ng lahat kung anong pangangailangan natin. Sabihin galing sa privilege. Maganda to mga kapatid. Ang paglilingkod sa Diyos ay isang pribileyo. Hindi lahat ng tao binigyan ng karapatang maglingkod. Amen? Kaya pag kayo binigyan ng karapatang maglingkod, tanggapin ninyo ng buong kaluwagan at kasiyahan. Amen! Sapagkat yan po ay isang privilege na ibinibigay sa inyo. It is not a burden. It is an honor characterized by joy, faithfulness, and a willing heart. Colossians 3:23-24. Ano basa? Sa Tagalog po. Ano mang inyong ginagawa, inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganang mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoon na sa Kristo. Amen. So ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso ninyo na kagaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. So ang mga tao po ngayon pinag-iigihan ang gawa kapag meron nakakakita. Ang tawag ko po doon ay mga men pleaser. Amen. So gumawa tayo ng mabuti kahit walang nakakakita, pero nakikita ka ng Diyos. Amen. Masarap po magtrabaho mag-isa. Amen. Masarap mag-map mag-isa. Kasi unang-una, kung magdudumi man yun, dumi mo lang yun. Kasi mag-isa ka lang eh. Pero kung marami ng tao, mamamagpulan dyan eh. Ano naman, madumi na naman. Kasi may mga tao na. So, ang ibig ko po sabihin, sana dumating kayo, tuyo na. Amen. Tuyo na, malinis na. Kasi, parang masaya. Masaya kayo at masaya rin ako. Okay. 1 Samuel 12:24, pakibasa. Matakot lamang kayo sa
Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Dili-dilihin niya ninyo kung gaano dakilang mga bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. Dili-dilihin nga ninyo. Sa English, consider this. Di ba? Pakaisipin ninyo ang mga dakilang bagay na ginawa sa inyo ng ating Panginoon. Di ba? Ang daming ginawang mabuti sa atin, mga dakilang bagay. Nung nagkasakit ka, pinagaling ka. Nung walang-wala ka na, binigyan ka ng Panginoon. Kaya paglingkuran mo ang Diyos at matakot ka sa Diyos lamang. Amen. Then, 1 Corinthians 15:58, ano sabi? Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsikatag. Huwag makilos na lagi sumasagana sa gawa ng Panginoon. Amen. Yaman nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Hindi walang kabuluhan ang lahat ng inyong ginagawa sa ating Panginoon. Amen. Amen! Yung pagpulos-pulos mo lamang sa mga upuan. Kung may pera ka, Pastor, pwede ba akong magbigay naman? Oo, pwede. Diba? Kasi, Pastor, gusto ko pong gamitin yung blessing na ibigay sa akin ng Panginoon. Magamit para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Wow, pwede. Pastor, parang gusto ko pong magbigay sa Panginoon ng lapel. Alam niyo yung lapel? Kasi, alam niyo, hindi ako makabuelos pag mayroong ganito eh. Baka pwede pa akong pwedeng matisod yung lolo niyo dahil sa mga wiring na to. Pero, mas maganda talaga muna mga kapatid, magkaroon tayo ng malaking o malaki-laking lugar na panambahan. Amen? Amen. Malaki-laki. Kasi, nakita ko na po dito ang rason kung bakit hindi tayo dumadami. Kasi hindi naman kayo naglalagay ng malaking sisidlan Paano ko pupunuin niya? Puno na kayo. Di ba puno na tayo? May nasa labas na nga Amen. Pero kung ang lugar po natin mas malaki, may chance ang Panginoon na magbigay pa ng mas maraming kaluluwa. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, dapat natin tatandaan, hindi sayang ang ating mga ginagawa para sa Panginoon. So hindi lang yung ginagawa mo, hindi sayang ang mga iniisip mo para sa Panginoon. Kaya yung iniisip mo, gawin mo. Amen? Yung sinasabi mo, gawin mo para hindi sayang. Amen. Okay. So punta na po tayo. Serving others is the act of putting the needs and well-being of others ahead of your own with humility, compassion, and love. Through His life, teaching, and ultimate sacrifice, Jesus shows us what it means to serve others. So, hindi naman po mahirap maintindihan Ipinakita po ng ating Panginoon kung paano ba maglingkod sa ating kapwa. Mark 10:45. Marcos 10:45. Pakibasa po. Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pagtubo sa marami. Diba? Even the Son of Man did not come to be served. Hindi naparito si Kristo para paglingkuran. Hindi siya umuupo lang dyan para, Panginoon, pagkain mo po. Sabi ko nga sa'yo, idol ko talaga ang Panginoon Kasi bago ako kumain, I see to it na lahat nakakakain na. Amen! Ganun po. Wala naman nag-udyok sa akin yan. Wala nagturo sa akin kasi sa tama nga Sister Jenny din, kinakailangan may mentor. Pero gusto niyo ba malaman kung sino mentor ko? Ang mentor ko, kayo. Amen! Sa inyo ako kumukuha Kayo ang mentor ko. Kaya pag may mali ako, sabayin nyo. Amen! At pag may mali din kayo, huwag sasamahan loob nyo kung sinasabay ko kayo. Amen? Nagkakaintindihan po ba? Yes. Oh, maliwanag, mga kapatid. May mentor. Amen. We are meant to each other. O, di ba? Para tayo sa isa't isa. Hindi dapat talagang sasamahan loob. 9:35 po ng Mark. At siya'y naupo at tinawag ang 12 at sa kanila'y sinabi niya, kung sino man
umiibig na maging una ay siyang mahuhuli sa lahat at lingkod ng lahat. Kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, siyempre, sa mundo ito, paligsahan ang buhay di ba? Sa mundong ating ginagalawan, ang buhay po ay paligsahan. Kinakailangan maging mayaman ka na. Kaya ang pangarap na natin, sa edad kong 50, dapat mayaman na ako. Sa edad kong 50, dapat successful na ako. Tapos na ang mga anak ko. So parang bagang ganon, nagpapaligsahan tayo. Yung kapitbahay mo, nagpapaligsaan sa'yo. Meron na siyang, ano ba yun, 45 inches na TV. 45 inches lang yan. Bibili ako, 50. Oh, 50 inches na TV. Ang TV mo, ano yan? Hisense. Oh, bibili ako ng Samsung. Oh, diba? O kaya LG, Life Gospel. Ay, mali. LG, Good Life. Saan mali? Life is good pala. Oh, kala ko Good Life. Life Gospel. Oh, diba? So, mga kapatid, ganun dapat So, walang paligsahan. Kasi kung gusto po natin mauna, maging servant tayo. Maging alipin tayo ng lahat. Amen. Okay, punta na to. What to do with the freedom that God offers? Ano ba dapat natin gawin sa kalayaang ibinigay sa atin ng Panginoon? Number 1, stand firm. Panindigan kang mabuti. Panindigan mo kung ano ang pagkatawag sa iyo ng ating Panginoon. Believers are called to protect their freedom and not to return to a yoke of slavery or legalism or sin, mga kapatid. Galatians chapter 5 verse 1 ang sabi. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakot na muli sa pamatok ng pagkaalipin. So, pinalaya na kayo. Bakit gusto niyo pang maging alipin ulit? Nakilala mo na si Kristo. Tama? Pero ba't bumabalik ka pa sa pinanggalingan mo? Amen? Ano to? Naglalaro ka lang? Diba? Na-born again ka na daw. Sabi mo, na-born again na ako, pastor. Pero bakit bumabalik ka sa dati? Hindi ibig sabihin, hindi ka talaga totoo. Hindi ka totoo sa sarili mo, at lalo hindi ka totoo sa Diyos mo. Amen? Kung Diyos mo nga siya, yan ang tanong ko Diyos mo ba talaga siya? Question mark po yun para sa akin. Anong tawag dyan? Gray areas. Diba? Mga ano yan, mga blind corner. Hindi mo alam na pag ikaw mo, may mababangga ka pala. Okay. So mga kapatid, ano ba ang dapat natin gawin? Resist legalism. Huwag na po natin banggitin ang ano. Sa resist legalism, Galatians chapter 5 verse 1. Letter B, break free from sin. Wasakin mo ng may kalayaan ang kasalanan. Romans 6:14. Yan, tingnan nyo na lang yan. Yan, persevere. Mahalaga po yung perseverance. Kasi, yung pong perseverance or pagtitiis natin, yan po'y patunay na tayo yung mga anak po ng Diyos. Gusto ko po basahin natin yan. Hebrews 12, 1 and 2. Yan lang. Yan ang babasahin natin. Kaya siya mga nakukukog tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat dasal at ang pagkasalangsang pumipigil sa atin at ating takbuhin. May pagtitiis ang takbuhin inilagay sa harapan natin. 2. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdan ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang ilagay sa kanya ay nagtulis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. So kung napapansin po ninyo yung salitang endurance. Amen. Ang sabi dyan sa verse 1, let us run with endurance the race that was set before us. Tumakbo tayo ng buong sikap. Amen. So with endurance, pag sinabing endurance, nahihirapan ka na, tumatakbo ka pa. Ganun po ang paglilingkod sa Diyos. Hindi po madali ang paglilingkod sa Diyos. Hindi po totoo yun na sinasabi ng ibang mga mangangaral, madali lang maglingkod sa Diyos. No!
You must run with endurance. Verse 2, ano sabi? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Bakit ka nag-i-endure? Kasi doon ka nakatingin sa ating Panginoon. Amen! At inaalala mo, tayo po ay surrounded with so great a cloud of witnesses. Lahat po ng mga nauna sa ating nangamatay na nag-cheer sa atin. Sige pa Brad, sige pa sister, tumakbo ka pa. Amen. Galingan mo pa. Nadapa ka. Baka mo kapatid o kaya gapang ka hanggang maabot mo ang finish line. Amen. Ganun po ang buhay sa pananampalataya kay Kristo. Hindi madali. Amen. So punta na po natin. Pursue holiness to live and live by the Spirit. True freedom is the ability to do what is right and live a holy life rather than being restricted by sin. Alam niyo ba, yung kasalanan po ang pumipigil sa atin para makagawa tayo ng mabubuting bagay. Pinipigilan tayo ng kasalanan upang huwag tayong sumunod sa ating Panginoon. Amen? So pakibasa nga po, mga kapatid, Hebrews 12:14. Ano sabi? Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Amen. So, sundin ninyo. Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Kung hindi po tayo maging iba sa mundo, hindi talaga natin makikita ang ating Panginoon. Amen. Holiness, yan po yung holiness, pagiging iba mo sa sanlibutan. Kasi, para bagang, ang lahat ng taga-mundo, ang tingin nila sa mundo ay napakaganda. Kasi, binigyan sila ng salamin na napakaganda ang makikita. Parang mga baka lang na ayon na sa nabasa ko, yung mga baka binibigyan sila ng mga plastic na na kahit natagtuyo, o kumbaga summer na, siyempre wala na silang kakainin sa iwang damo kasi hindi naman yung sa New Zealand. So, yung mga damo nila, nakabulto na yon, nakabulto-bulto na, mga tuyo na talagang damo. Pero yung salamin nila, ang tingin nila, green pa rin yung damo. Kaya kakainin nila. Amen? So, ganun po ang mundo. May maskara ang mundo. Pero tayo po, nabubuhay sa kaliwanagan, alam na po natin ang lahat. Amen. So, kinakailangan po talaga makita natin ang ating Panginoon. Paano makikita ang Diyos kapag ang ating mga mata ay niliwanag na ng ating Panginoon? Amen. Then, live in truth and joy. Kung tayo po'y nabubuhay sa katotohanan, sino po ba ang gusto mabuhay sa katotohanan? Amen. Amen. Pero minsan, ayaw natin tanggapin ang katotohanan. Nabubuhay tayo in denial. Tama? Wala si Sister Weng. Ano ba sabi ni Sister Weng? Si Pastor, ano ba yung sabi niya kahapon? Sinungaling si Pastor. So, ano yung sabihin? In denial si Pastor. Yan. Sinungaling si Pastor, Sister Weng, di ba? Kahit may nararamdaman na, hindi na amin may nararamdaman. Kala mo tuloy yung ang lakas-lakas ni Pastor, pero matitibuang na lang dito si Pastor. Kasi hindi niya inaamin na mahina siya. Pero hinang-hina na pala. Amen? Kaya huwag ninyong hayaan maging sinungaling ang Pastor niyo. Okay, huwag niyo hayaan maging sinungaling ang Pastor niyo. Maging totoo tayo sa bawat isa. Amen? Amen. So kung may masakit, masakit. Amen. So, abide in the Word. Abide in the Word. So, nakalagay dyan. So, abide in the Word. Okay. So, kinakailangan talaga manatili tayo sa salita. Pakibasa na lang po. Romans 8:31-32. Ay! Diyan po pala. Sorry po. Sabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili
aking salita, kung magkagayoy tunay nga kayong mga alagad ko. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. If you abide in my words, in my word, you are my disciple indeed. Kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay nga na kayo'y mga alagad ko. Amen? So dapat walang ibang salita ang ating pinagniwala kung salita ng Diyos. Amen? 32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Makikilala ninyo ang katotohanan. So, pansinin nyo ang sinasabi ng Biblia, di ba? Makikilala ninyo. Makikilala ninyo. Hindi malalaman ninyo. Kasi may dalawang uri po ng knowing, di ba? Pwede nyo malaman o pwede makilala. So, ang ginamit po dyan, makikilala. Tama yan. Makikilala nyo ang katotohanan. Kasi ang katotohanan ay persona. Tao, si Kristo. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. You shall know Jesus Christ, and you shall know at the same time who is the Father. Amen. Pag kilala mo si Kristo, makikilala mo kung sino ang Ama. Amen. Pastor, totoo ba yan? Yes. John 10:30. Ako at ang Ama ay isa. Tayo po tayong lahat mga